Nicaragua. Nicaragua presents another concerning example where corruption has become deeply political once considered a professional force. The Nicaraguan police now serve as an extension of government power under President Daniel Ortega. Officers often target political opponents and use road checkpoints to collect bribes. Human rights organizations report widespread abuse, showing how corruption not only affects money and crime but also suppresses dissent in this environment. Law enforcement becomes a weapon rather than a protector of justice. Yon, dito sa Nicaragua. Imagine, imbis na magsibi sa taong bayan ng mga pulis, naging extension sila ng gobyerno. Parang naging aso sila ng mga gobyerno kasi nga may pera, parang kinokontrol talaga sila ng pera. Yung mga pulis, ginagamit yung posisyon para takutin yung mga kalaban sa politika at mangutong sa mga checkpoints. Yun, parang example na naninita sila ng mga motorista na kahit na wala namang violations. Yun lang, nangungutungan talaga sila. Parang tinatakot nila yung mga taong bayan, imbes na protektahan nila. Dito na tayo sa Paraguay. In Paraguay, corruption within the police has sparked widespread public frustration and protest. Officers have been accused of protecting smuggling networks, extorting citizens, and participating in drug-related crimes. Young activists and civic groups have called for reform and accountability, but progress remains limited due to political protection and lack of transparency. Corruption in Paraguay's police reflects broader social inequality and weak institutions that allow abuse to continue unchecked. Dito sa Paraguay naman, galit na galit yung mga tao sa mga kapulisan, sa gobyerno. Paano ba naman kasi yung mga pulis dito, protector sila ng mga smuggler, nanginigil pa, at sangkot pa sa droga. Yon, dito naman sa Paraguay, dito naman galit na yung mga tao sa gobyerno, sa mga pulis. Paano ba naman kasi yung mga pulis dito, protector ng mga smuggler, nangingikil pa, at sangkot pa sa mga droga, yung mga kapulisan nila dito. Yung mga activists sumisigaw ng pagbabago, pero parang walang nangyayari. Parang walang nangyayari dito sa bansa nila dito sa Paraguay. Dito tayo sa Peru. Peru also struggles with corruption that undermines law enforcement credibility. Police officers frequently accept bribes to overlook crimes or speed up investigations transparency. International and Human Rights Watch have reported cases of bribery and bias in the justice system, showing how corruption feeds inequality. Although the government has introduced digital reporting systems and ethics training, many citizens still see the police as unreliable or self-serving. Dito sa Peru. Dito naman sa Peru, dito sa bansa nila, problema rin ng suhol sa mga pulis. Basta may pera, okay lang kahit may krimen. Yun. Yung mga pulis dito ay kinokontrol ng pera. Tapos kahit may training daw sila, kahit may training ang mga pulis, marami pa rin ang hindi nagtitiwala. Mga taong bayan nagtitiwala sa mga pulis. Parang di sila pinaniniwalaan ng taong bayan dahil nga dun sa corruption, kaya silang kontrol ng pera. Yun. Dito tayo sa Mexico. Mexico represents one of the most severe cases of police corruption worldwide. Collusion between police and drug cartels has turned law enforcement into a tool for organized crime. Officers all levels have been found guilty of accepting bribes, covering up criminal acts, or participating directly in illegal activities. According to the Global Corruption Barometer,
public trust in the Mexican police is among the lowest in Latin America. Despite federal reforms and anti-corruption units, violence and political interference make progress difficult. Yun. Dito naman sa Mexico, ito na siguro yung pinakamalala sa kanila. Yung mga pulis, mga pulis na dito ay kasabot pa ng mga drug cartel, mga drug pusher, drug user. Imbis na magpatupad ng batas, sila pa yung naging kriminal. Kaya naman dito sa Mexico, halos walang titiwala sa kanila. Yun, hindi yan titiwala sa kanila yung mga taong bayan nila dahil yun nga, kasabot pa sila ng mga drug cartel, drug pusher, drug user, at sila pa yung mga nagiging kriminal. Ganon kalala dun sa Mexico. Proceed tayo sa Moldova. Moldova continues to struggle with systematic police corruption closely tied to political influence and oligarchic control. Reports from the Council of Europe's anti-corruption group, GRECO, show that officers often act under political pressure rather than following the law. Bribery and favoritism affect not only ordinary cases but also high-level investigations. This environment of political manipulation undermines public trust and makes true reform nearly impossible. Yun. Dito tayo sa Moldova. Dito, grabe rin ng korupsyon at impluensya ng mga politiko. Yung mga pulis, mas sinusunod pa yung mga politiko kaysa sa batas. Siyempre, yung mga politiko may pera eh. Kaya nilang sugulan yung mga pulis. Kaya yung mga pulis dito, parang ano pa rin, parang aso ng pera, alam niyo yan, yung basta may pera, susunod sila kahit krimen pa yan. Yun dito sa Moldova. Tapos kahit anong kaso, basta may bribery at favoritism, mahirap ng mortas. Kaya naman, halos walang nagtitiwala sa gobyerno ng Moldova. Yun, parang hopeless case. Dito tayo sa Balkans, proceed tayo dito. In the Balkans, Albania, Kosovo, and Montenegro share a legacy of corruption rooted in post-communist governance. In Albania, the police are often accused of working with drug traffickers and accepting bribes during elections. Kosovo's law enforcement suffers from political favoritism and organized crime ties. Despite years of international oversight by the European Union, Montenegro faces ongoing issues with bribery and police protection from criminal enterprises, which limit reform efforts in all three countries. Political interference remains the biggest barrier to genuine institutional change. Yun, dito tayo sa Balkans. Albania, Kosovo, Montenegro. Dito naman, parang namamana rin nila yung corruption mula sa dating communist government. Sa Albania, yung mga pulis ang ipagtrabaho sa mga drug trafficker at tumatanggap ng suhol kapag eleksyon. Yun, parang kaya silang kontrolin ng pera yung mga pulis dito. Sa Kosovo, kahit may mga international observer pa, hindi pa rin maayos ang enforcement dahil sa favoritism at connection sa organized crime. Sa Montenegro, problema pa rin ang bribery at protection ng mga kriminal. Sa lahat ng tatlong bansa na yon, ang pinakamalaking hadlang sa pagbabago ay ang pakikialam ng mga politiko. Yun. Dito tayo sa proceed tayo dito sa the Caribbean and Pacific Corruption and Organized Crime. Dito sa Belize. In Belize, police corruption is heavily linked to the international drug trade. Officers have been caught collaborating with traffickers transporting narcotics northward toward Mexico and the United States. The U.S. State Department has cited low wages and poor oversight as major factors enabling corruption. Efforts
to increase transparency and accountability remain inconsistent, as political favoritism still influences police behavior. Yun, dito tayo sa Belize. Dito naman, ang corruption ng mga pulis ay connected sa international drug trade. Yung mga pulis dito, nakipagsabuatan pa sa mga trafficker para magpuslit ng mga droga papuntang Mexico at US. Sabi ng US State Department, mababa raw ang sweldo at walang maayos na oversight. Kaya naging corrupt ang mga pulis kasi bababa raw ang sweldo at walang maayos na oversight. Kahit may mga pagtatangka, threat na maging transparent, hindi pa rin yung sapat para sa mga pulis dito sa Belize.